Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Luzon, Visayas, and Mindanao, and those watching all over the world, magandang buhay po sa inyo lahat. Now, every week, lagi ko sinasabi sa inyo, I'm very excited, which I truly am, no, with my guests. But this time, it's not just excitement, but it's, I feel ecstatic. I feel a very good high energy vibe as far as ano is concerned. Yung pagkausap ko, dahil ito hindi lang itong information, entertainment, and fun pa. You know? So, I'm at a loss now for words, but siguro it will just boil down to one very important thing. These are uncertain times that we are going through in the country, no? Pero certainly, if you talk about it very lightly and in a fun way and getting informed at the same time by brilliant and funny minds, yun ang pinakamaganda. So we have today the person to go to for entertainment and fun and analysis, Attorney Edward Chico. Ayan. Nako, maraming salamat. Alam mo, natouch ako dun sa introduction mo, ha. Alam ko naman, binobola mo lang ako kasi wala akong bayad rito. Hindi, ang usapan may bayad ah. Aba, ewan ko lang, ha. Baka may kumuha ng iba. Ano to, may ghost project kayo dito? Pati bayad nawawala. No, but seriously, maraming salamat. It's an honor to be here. Alam mo kasi, idol talaga kita. In fact, one of the reasons kaya ako naging stand-up comedian is because of you. Pinapanood ka, sabi ko, kung kaya nito, kaya ko rin. No, but seriously, you've done a lot for, I guess, about mainstreaming, with respect to mainstreaming the kind of comedy that we do, yung stand-up comedy. And malaki utang na loob ko sa'yo. Ano ba? Oy, Oo naman. That's ano ha. Nakakatuwa naman ha. Medyo natuwa ka sa mga pinaggagawa ko noon na naisip ko kaya mo na ngayon. But really get into this now na you started only a few Years weeks ago, yeah. No? Yung nag-post ako a few weeks ago a few lang. weeks ago. But now I've been you've- doing this mga few years na. Yeah, rin. but you've gone viral just like that, ano? What made you decide to it's time to go mainstream social media? Well, una sa lahat, kasi seryoso na muna, Siyempre, abogado ako. Pangalawa, I teach law sa mga law schools and other universities. Tapos pangatlo, and this is also important, madalas ako na-interview sa TV as political analyst. So, siyempre, I'm wearing my hat as those, Tapos naisip ko, kung makikita na akong stand-up comedian, baka hindi matanggap ng iba. Although some people already know about that. Pero naisip ko, why not? Siguro, i-post na rin natin. Pati ko maalam na magba-viral, Nagulat ako all of a sudden, everyone is talking about those videos. So, malaking bagay. It also goes to show na yung pinaghirapan ko stand-up comedian, of course, nagbubunga. And secondly, masarap talaga pag-usapan yung mga politiko. Oo. Yun lang talaga. Actually, ayun ang asawa ko yan, Okay. Lagi sinasabi ng asawa ko, alam mo, Ed, bakit lagi mong niloloko yung mga politiko? Ang sagot ko naman lagi sa kanya, ba't hindi ko naman sila loloko? Sila nga, niloloko tayo. Di ba? Ang tawag dyan punching up, punching up. And it's very difficult to pull off now, because people are easily offended. Alam mo, there was a time, di ba? I remember the time mo, di ba? Lahat, kahit no holds barred ka nun, napapanood ko yung mga shows mo. And people are okay with it. They recognize na it's comedy. But right now kasi we're so polarized. Politically, we're so divided. Right. So anything you say can actually offend some people. But I couldn't care less because at the end of the day, yung mga nag-iisip naman, alam nila kung ano yung ginagawa ko. Oh, that's true. That's true. Hindi, tsaka di ba, meron nga ako na ano niyan Sabi nga nila, if you got offended, it doesn't mean that, that we're doing the right thing or the wrong thing, or it means what you're thinking is right, di ba? Kanya-kanya yan. That's why people should be objective about things, Kasi if you become personal with things, yan yung tsaka sasamahan loob mo at hindi ka matututo. Yun nga sinasabi sa kanila. Ngayon, i-share ko lang din sa'yo. Buti na lang you put that out in the table. Sabi nga ng tatay ko nung araw, sa lahat ng bagay, kung ganyan lang din and you mean well, kesa akong mainis, ikaw na. Tama naman. Diba? Ba't mo problemahin ko pa, di ba? But seriously, there are studies that were done indicating that comedy is actually good for society. Kasi that's right. what comedy does kasi, nadi-disarm niya tayo. Kasi comedy is truth without violence. So you're able to discuss things, but at the same time, make them laugh. Malaking bagay yun kasi pag natawa ka, ang tendency mo,
binababa mo yung mga defenses mo and you're willing to sit down and talk about things. And what we do lang is basically talk about things you normally would want to talk about pero ayaw ninyo one way or another. Lagi ko sinasabi, comedy is not the root cause of, but it is basically a reflection of what we all collectively think about. Kaya siya nakakatawa eh. Kung sinusundan ko lang din naman kung ano yung iniisip nila. Like I remember, may napikon sa akin yung isang joke ko, di ba? Napanood mo yan na yung isang video ko, di ba? Which one among the many videos na napanood ko para malaman nila? Meron kasi dyan, di ba, si Malutikia, she was there, okay. nanonood siya ng show ko. Eh, nakita ko siya, sabi ko. Nandun siya? Oo, nandun siya talaga. Sabi ko, Ma'am Malu, thank you dito ka. Aminin mo, DDS ka, di ba? Kahit ayaw mong aminin, Ma'am, DDS ka. Alam ko. Tapos ang sabi ko dun sa joke ko, nakakatuwa kay Ma'am Malu, dapat maging happy tayo kasi for the very first time, may DDS na matalino, di ba? So yun, mapipikon na sila. Tapos sinabi ko pa din sa joke ko na ang maganda lang sa mga DDS, gustong-gusto ko na magjo-joke sa kanila. Kasi hindi sila napipikon eh. O baka hindi gets. Di ba? Yun yung joke ko, di ba? Yun yung joke ko. So nagalit ngayon yung mga DDS, binasya ko. Insinuating na wala silang alam. Mula sa Reddit, sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter. So I would see my name lambasted by them, di ba? Bakit yung sinasabi, bobo kami? Tapos may mga nagtatanggol naman. Sinasabi nila, hindi, walang kulay si attorney. In fact, niloloko niya rin yung mga kapink na mga pikon naman. Kasi yun ang joke ko sa mga kakamping pikon. So may isang DDS, lalo siyang nagalit. Sabi niya, bakit ako, matutuwa ako dyan? Yung mga kakamping pikon, tapos kami bobo. Di ba? Bakit kami yung bobo? Bakit hindi sila? But they missed the point di ba? Kaya siya nakakatawa. It's precisely because yun yung existing perspective about them Tinatawag silang bobo. It's not necessarily true, but it's fun. Isipin mo kung baliktarin ko yon. Sabihin ko yung mga kakamping yung hindi makagets, hindi siya magre-resonate. Hindi magre-resonate. And not many people realize that when we do comedy, reflection lang yun ang iniisip nila. And we do not necessarily believe what we say. Diba? We're out there basically to talk about these things. Pinapatawa ko lang sila. Wala tayong magawa. Hindi nga nila magets. Paano gagawin natin, hindi ba? At tayong choice, hindi ba? Alam mo, yun ang pinakamahirap Yung those who do not get it, see it as a form of attack on them, di ba? Yun ang medyo sad lang. Especially ngayon, sa social media, ang dami niyan Yung pa man din ng medyo iniiwas-iwasan ko kasi yung parang iniisip mo naman, bakit ka naman sa'yo, sa sarili mo, you actually, I do not know kung politically correct to say it, Attorney Edna, you mean well. Ang gusto mo is to make light of things, not to make fun of someone or make fun of a group, but to make light of things, make light of the environment. Katulad sa Simon, yung hindi nila na-gets, ganyan. Hindi para sabihin bobo kayo, but to say na, nakakatuwa lang, men. Ganyan kayo mag-isip. Not necessarily an attack on them. But anyway, minsan yung basher, hindi nila makuha yun di ba? Kaya nga meron akong dating segment doon, nagsisimula pa lang ako, merong bash stop. Ang galing na. Bash stop kayo. Huwag na kayong sakay na lang kayo dito. Pag meron kayong naisip na hindi maganda, dito sakay kayo ng bash stop. To stop the bashing. Di ba? Yun ang, there's so many things that... Pero lalo ngayon kasi I think sa Harvard may study na nakita nila the emergence ng social media has given rise to this echo chamber phenomenon. Kasi thanks to power algorithms, you only get to see what you want to see. You only get to hear what you want to hear. Yes, So halimbawa, kakamping ako, di lahat ng pina-follow ko, puro kakamping. Puro ganun lang, Kung DDS ako, puro kakamping. Hindi kami magkaintindihan, puro DDS nga kami. Hindi ba? Joke uli yan Joke uli yan. So but the point is, because of the echo chamber, nawawalan tayo ng tolerance because there used to be a time, ang understanding natin, we can agree to disagree, we can sit down and find out. We can disagree without being disagreeable. Disagreeable, or we can sit down and hear each other. Right now, it's not possible anymore because of echo chambers. Kasi isipin mo, nabe-brainwash ka isipin mo na lang, paggising mo, lahat ng mababasa mo, yung gusto mo lang mabasa. So, tingin mo dun sa kabila, hindi na totoo. And sometimes, nawawalan ka na, you lose touch dun sa reality. Minsan, yung concept mo ng totoo,
hindi na actually siya totoo. Kaya that's why you embrace fake news eh. Kasi unang-una, yung SOCMED is largely unregulated. Nung araw kasi, nung walang SOCMED, ang TV5 for example, Right, oo. member to ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas, legal consultant ako doon. So, I remember, meron kaming ethical code. So, ibig sabihin, Naku, ethical oo, code, oo, hindi kami yan ang wala nagpapakalat tayo. ng Oo, fake oo, news, oo. bihira ang mga libelous content. Ang problema, nung nagka-SOCMED tayo, because it's largely unregulated, anyone has a voice now. So, ang nagiging problema natin, lahat may boses na, nakakatakot. Napansin mo, di ba? Mula nung nagka-SOCMED, kung napansin mo, kahit yung bobo, lumakas yung loob eh. Oo, nagkaroon na sila ng venue Oo, di di ba? ba? Dati yung mga bobo, sabi nila, ayoko magsalita. Makakahiya. Ngayon naisip nila, ang dami natin. Oo, Malakas tayo. Di ba, sa sobrang dami nga nila, they can make things happen. Pwede sila mag-elect ng presidente. Hindi ko sinabi kung sino But you know what I'm driving at? Yun yung problema sa SOCMED right now. Tapos pangalawa, and we also have to discuss this, gusto mong laging nag-engage sa social media because it's addictive. Merong pag-aaral that dopamine chemical is released in your brain kapag ikaw ay nagsa-SOCMED. Bakit? Kasi di ba, pag may Get a nag-likes, high, yung validation is The immediate. validation, there's a high to Oo, it, no? isipin mo, i-post mo lang yung pagkain mo, tapos 300 yung nag-likes. Oo. Di ba, parang ang feeling mo, mahal nila ako. Love na nila ako talaga. Food lang nilike. So, ang gagawin mo ngayon, ma-encourage siya na mag-post. Alam mo ba, may kaibigan ako sa loob ng 6 na taon, nasundan ko lahat ng kinain eh. Talaga? Ay, pinopost niya araw-araw eh, di ba? Yun yung problema. At sa problema ngayon, pag nawala na yung likes, nadidepress ka. Nadidepress May sila. anxiety, nahabol mo. Isipin mo, ba, best friends tayo. Isipin mo araw-araw lahat ng post ko, heart emoji ka. Tapos all of a sudden, Mawawala. like emoji na lang. Oo. Paano bakit? Questioning ko na yan. Oo. Jojo, may problema ba? Oo. May galit ka ba sa akin? Like mo na lang ako, hindi mo Bakit na ako like ka? love. Hindi mo na ako love, Hindi mo di na ako ba? love, oo. So lahat yan, yung phenomena ng social media, pag in-add up mo yan, I mean, if you consider all of them together, that would pretty much explain why we are where we are at right now. Oo, So yun yung nagiging problema natin talaga. Actually, I agree with you on that, no? Talagang ibang klase na eh. Parang may tinatawag nga ako nung mahilig ako diyan Attorney Ed. Nag-iisip ako ng mga sarili ko. Yung mga triple V effect naman yung akin diyan. Ilalaban ko yung sa Harvard. Yan triple V is one, they are able to vent. That's Diba? that's Two, good. there is a venue, you know, and that's where they seek another V, the validation. No? Now, if it's validated in a negative way, In fairness, mas maganda yan kaysa dun sa Harvard, sorry. triple Mas V, maganda yun. Harvard, Sorry, triple V mas yan, maganda yung sinabi venue niya. and validation. Kaya nga, venue, Vent muna, and then venue, there's your venue, and then may and validation. then yung validation. Now, the validation would determine whether it would make your day, katulad ng sinabi mo, or pull you down, which is totoo. very, very scary. Kasi, ano na eh, doon ka na, I agree with you on that eh, doon ka na naka-anchor yung buhay mo for the day or the rest of the week or the rest of the hour, or at least yung that very moment, yung sama. So it's to a medyo mahinang ulo, no, na May kilala ka ba? Nakilala ko rin. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Ang problema kasi niya, nakaka-trigger din. Oo. Lalo na pag may mga trolls, may mga bashers Oo. ka. So ako hindi ko kasi sinasagot yan eh. Ang ginagawa ko na lang, sinasagot ko pa minsan, pero kalokohan din. Minsan sabihin nila sa akin, ang madalas na comment na nakukuha ko, abogado ka nga pero bobo ka ba? Bobo ka, di ba? Nakakapiko niyan, di ba? Sinasagot ko na lang, oo naman, pero syempre ikaw ang leader. Mga ganyan, di ba? O kaya, bobo ka ba, Ed? O bakit mo tinatanong, kailangan mo ng friend? So, yung mga ganon, so kailangan ganunin mo na lang sasagutin eh. Oo, di ba? Parang, I mean, hindi sa ano pa man. I think, I do not know kung ano to. I think hanggang doon lang naman yata sila eh, no? Hindi na rin, it does not go beyond beyond social media. Hanggang doon na lang siguro. I don't know kung naka-encounter ka na saan ka pupuntahan, ikaw ganyan. Have you? Merong nangyari na may kasama akong komedyante and I'd like to draw attention doon sa nangyari sa kanya. Ang pangalan niya Gold Dagal. So kapag paalam naman ako sa nanay niya to be talking about him. He's actually a very good comedian. So ang problema lang may napikon.
So yung mga napikon sa kanya, nagpapadala ng mga death threats. And after a year and a half, he was actually gunned down at his own show. Yun. Diba? Oh, So yan. it's actually very sad kasi alam mo, bilang komedyante, hindi naman namin gustong mang-trigger eh. Gusto lang namin magpatawa. Kaya nga lang, yun yung problema sa worldview natin ngayon, yung tinatawag na paradigm, as shaped by SOCMED. Nag-iba talaga yung dynamics ng lahat ng bagay. We really no longer sit down like we used to. So ngayon, either kakampi kita or hindi. Tapos ngayon napansin mo, hindi ka na pwedeng kailangan lagi kang mag-agree. Oo. Kaya nga may mga abogado na kahit matalino sila, kailangan nilang magmukhang bobo o kailangan nilang i-twist yung interpretation ng batas kasi may kulay sila. So kung abogado ka ng DDS, kailangan lahat na sasabihin mo, mag-agree ka kahit hindi na tama. On the other hand, kung abogado ka nakakamping, kinakailangan lahat ng bagay ang may kasalanan si Duterte. Kahit may mga issue na hindi naman. So wala nang gumigitna, wala nang objective. And it's actually very tempting. Alam mo, naisip ko yan kasi may sariling Facebook account din ako. Very tempting. Isip ko, magkakamping na lang kaya ako, mag-DDS ako. Kasi maraming engagement But then you realized, bilang abogado, I think may responsibilidad din ako na kahit mahina ang engagement, but somebody has to be objective and tell things like it is. Kasi, ang hirap na, ang problema kasi right now, I guess, yun na, nabanggit mo, di ba, malakas ang loob sa social media. So sa tingin ko hanggang dun lang din naman talaga sila no. For the most part, na-enjoy lang din nila 'yon because of its nature. Ito true story, i-share ko lang So I remember nung COVID, true story to, nung COVID, I can say this kasi totoong nangyari na nasa Facebook account ko naman, makikita naman ninyo pagka binalikan ninyo. So I remember nung COVID, syempre wala akong magawa, 'di ba? Wala akong show. Gusto kong mag-show. Inaantay natin yung instruction ni Tatay Digong, di ba? Kasi si Tatay Digong magbibigay ng press con. Di ba nag-press con siya alas 12 ng madaling araw. Tapos yung mga instruction niya, inuna niya pang banggitin ng malaki yung ipin ni Din Jokno. Naalala mo yan, di ba? Kaibigan ko si Din Jokno, kakabadmintonan ko yan, nailang tuloy akong kalaro. Parang, in fairness, ang laki nga. Niloloko ko nga si Din Jokno, hindi pwedeng mag-boxing kasi hindi kasi yung mouthpiece, di ba? So anyway, yun lang yung binanggit niya. So ako naman tongue-in-cheek dahil wala tayong ginagawa, katuwaan lang, nag-post ako. Not, I don't mean to trigger. So, ang post ko lang at naka-address lang naman sa mga nakakilala kong tao na alam na comedian ako. Sabi ko, pambihira naman yung press ko ni Tatay Digong, parang ayuda lang, walang kwenta. That's the post. Kasi naalala mo, walang ayuda yun. Walang kwenta yung ayuda nun. Alam mo ba, may nagbigay sa amin sardinas, ang pangalang Global. May Global bang sardinas? Tapos walang isda, puro sarsa. Tapos yung mayor namin, binigyan kami ng pansit. Alam mo kung anong pangalan ng pansit? Pansit. Diba? So obviously, ganun yung ayuda nun, walang kwenta, diba? So eto na, di pinost ko yun. Yung press ko niya parang ayuda lang, walang kwenta. Si Yusek Badoy, true story, alam niya na hindi naman ako nang-trigger. Hindi kasi ako DDS, hindi ako, at that time, Dilawan pa at saka DDS. Hindi ako talaga ganun objective ako. Patapikon siya dun sa post. Eto na, shinare niya sa lahat ng DDS pages. Binasa ko, 10,000 comments. Really? Oo, mga 10,000 10,000 comments against me. Ang nakasulat, may mga comment. Isang comment. Yung abogado ng mga bobo, ganyan talaga yung mga bobo di ba? Walang magawa yan. Meron pa doon nakalagay, anong magagawa? Walang karir. Ano to? Hindi ko matanggap yung isang post. Sabi niya, kilala ko yan si Attorney Chico, nakita ko yan ng personal. Ang taba. Wow! May fat shaming. May body shaming. May body shaming. Hindi lang naman personal, namimisikal pa. Namimisikal. Hindi personal. Physical na to, dito personalan. But then I realized that's how things are on SOCMED, which is why you don't really have to take everything that you see there seriously. Yes. Kasi alam mo ba, pag sineryoso, may nagtatrabahong senior reporter sa Washington Post. Natanggal siya sa trabaho, senior correspondent siya, marami siyang awards and recognition. Nag-share lang siya ng joke, it's not even his own joke. It's a joke shinare niya, pero may mga woke na nagalit. Maraming natuwa, pero maraming nagalit. Binobombard nila yung I think Washington Post yun. It's not Washington Post, something else. One of those more. Pero nabalita ito. For just sharing a joke. Alam mo kung yung joke na shinare niya? Yung joke na shinare niya, all women are bi. Are bi? Oo, you just have to figure out whether polar or sexual.
Ay, tumawa ka. Misogynist ka. Misogynist po, Si Jojo misogynist. Akala ko buy because buy you that, I'll buy you this. Pero you know what I'm driving at, di ba? Yes, oh. Ang problema sa comedy, may laging nagsasabi sa akin kasi ganito. Alam mo, you shouldn't normalize. Don't say that joke because it normalizes this, it normalizes that. Hindi po totoo yun kasi reflection kami eh. Kung hindi nyo na iniisip yun, hindi na rin namin i-joke eh. Tama. Kaya namin siya gino-joke kasi iniisip nyo pa siya. You Diba? got it. Talaga on point yun. Hindi yun talagang attack on you. Hindi yun. It's just, exactly yung sinabi mo. I'm at a loss for words. Exactly yung sinabi mo. There's nothing to it. It's just that hindi namin nino-normalize anything or ano. Basta pinapakita lang namin yun, there's something funny. Yun lang eh. Di ba maririnig ka, huwag kang magbibigay ng rape joke, nino-normalize mo yung rape. Hindi totoo yun. Kaya may nang-rape kasi may rapist. Oo, that's right. Di ba? Exactly, Sige nga, reflection lang kami ng existing worldview. So pag nagbabago yung worldview, nagbabago din naman yung jokes namin eh. Kasi pag hindi na siya nagbago, may iwanan kami, hindi na siya nakakatawa. So that's basically what we do, hindi ba? And apart from that, tama yung sinabi mo, may iwan pag hindi nakakatawa because sometimes or most times, the things that are funny are the things that are happening right at the very present. Oo. Yan yun eh. Tsaka kasi totoo siya. Totoo siya. Oo, totoo siya. Yung merong yung talagang ngayon at factual. Not necessarily totoo, I mean totoo in the sense na pinaniniwalaan natin totoo. Yes, oo. Hindi ba? Pero nangyayari, 'di ba? So it's nothing personal, it's nothing basta we just want to make fun of it. Ganun lang 'yun kasimple eh. Ang daming napipikon eh, no? Ang daming pikon ngayon. Ang maraming pikon. Yun nga kasi nga, ang nangyari kasi nga, may echo chamber na eh. At alam mo ba, may pag-aaral na by nature, ayaw mo makarinig ng kontra sa pinaniniwalaan mo. Kaya throughout history, nagawa sila ng pag-aaral and this is interesting. Sa lahat ng human rights, tinignan nila kung ano yung laging nababalahura, laging naaabuso. Lumalabas sa lahat ng karapatang pantao, yung kalayaan ng pamahayag, yung freedom of expression, diyan may pinakamaraming pinatay, maraming tinorture, maraming kunulong. Bakit? Kasi natitrigger tayo pag nakakarinig tayo ng kontra. That's the reason why free speech or freedom of expression according to the Supreme Court is the bedrock principle of democracy. In fact, democracy wouldn't be what it is now were it not for free speech, hindi ba? And in fact, in the hierarchy of rights, free speech stands on a higher plane than other substantive economic rights. Kasi nga ang paniniwala natin, ito yung unang kinikitil na karapatan, yung kalayaan ng pamamahayag. Sino yung mga kumikitil? Magugulat ka sa pag-aaral. Una, yung mga, obviously, mga dictatorial regimes. Yung mga gobyerno na ayaw makontra. Alam mo kung sino yung pangalawang grupo? Surprisingly, yung mga do-gooders. Really? Yung civil society. Civil society. Oh, because a lot of times gusto Which nila mostly by the numbers, especially. pero supposedly kasi gusto nila sila yung nagdidikta kung ano yung tama at mali, ano yung pwedeng sabihin at hindi. Sila yung nagsabi, for example, na dapat si Elvis Presley hindi na natin pinakikinggan because his is devil music, nag-jajirate siya. So itong pelikula na to, very critical, wag panoorin, hindi siya nakakaganda. Because that's how we are, yun yung nature natin. Naalala ko nga nung martial law, yung tito ko, meron siyang kaibigan, si Kuya Raul, Tito Raul ang tawag ko. Nag-aaral to dati sa UP. Eh di sa Palma Hall, labas siya sa 4th floor or 5th floor. Paglabas niya, sumigaw siya. Joker, parang ako eh. Ako ngayon, malamang nangyari sa kanya. Sumigaw, sabi niya, mga kamag-aral, panahon na! Panahon na, mga kasama! Tapos bigla siyang bumulong ng rambutan. Kinulong yun ng konstabularya ng 3 buwan. Really? Oo. Kasi nga yung sinasabi niya, kasi nga kainitan ng martial law. Di ba? So yun yung point ko, no. Naging aktivista siya talaga, di ba? So ang point ko, Because of that? Because of that. Pero lumabas din kasi hindi naman malalim yung pagkaunawa niya sa pakikibaka. It's just a joke. Yeah, but the point is, yun nga yung point natin. That explains why ang nakaka-trigger sa atin yung sinasabi. Pansin mo sa social media, kahit gumawa ka na kawalang yaan pero pag tahimik ka, hindi ka nagsasalita, mas natatanggap nila kaysa wala kang ginawa pero maingay ka. Maingay ka. So that's the problem right now. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Kung napansin mo na ina-stress din ng gobyerno. So sa Amerika nga lang, gumanap sila ng batas to regulate SOCMED. O kasi nga, ang hirap pag lahat pala may boses, ano? Para nakakadala din. Di ba dati sabi natin, lahat pwede magsalita. Nung nagsasalita na lahat,
Parang Oo nga. balik tayo Parang dati. mali. Parang hindi tama ito, hindi ba? Yun nga yung Pero at the end of sinasabi the ko. day, it's really striking a balance between things. Pero ako, sobrang believer talaga ako ng free speech. Sinasabi nga nila, Ed, as a comedian, hindi ka matatakot, baka ipa-disbar ka. Hindi ka na magiging abogado dahil nagko-comedy ka. Alam mo, sa comedian, I know where I'm coming from. I know what I'm doing. I know what my intentions are. Kung tatanggalin nila yung lisensya ko bilang abogado dahil comedian ako, ilalaban ko yung pagiging comedian ko. Kailangan ilaban natin yung kalayaan ng pamahayag sapagkat diyan lang tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-participate sa mga socio-cultural decision-making processes. Wow, big words naman Galing, tayo. ah. May Oo. nalalaman pag cultural Kaya nga decision-making medyo processes. dinadigest ko pa ng konti. Hindi, pero on that note, to make Yeah. it simply ito, naalala ko naman to, Ed, no? Hindi naman, ito, on a personal note, hindi mo naman siya you're a comedian, a very good one at that, very witty, pero you're not doing it in the courtroom. So I don't see any problem. If you're doing it in the courtroom while legal proceedings are happening, then it becomes medyo off. Oo. But if you're doing it in a venue, to me, it's a matter of venues. If you're doing it in a courtroom, medyo mali. Or actually, pwede naman just to spite the... So, sinasabi mo, Sa akin, depende pala sa venue. Sa venue. So, may tanong ko sa'yo. Oh. Ano yung venue para sa mga naughty things? Ha? Naughty things. Anong venue para sa mga naughty things? Ayan, nandito yan. Marulo ka rin, ha? Ang venue niya nandito, diyan sa puso. Mukhang nadala ka na, ha? Hindi naman. Pero yun ang nakikita ko na should not be a problem to you. Ngayon, naalala ko nga, kaya ako, I've always been very, with my mentors and superiors. Naalala ko nun si Mrs. Malyonga. Every single day from my Sino nga si elementary- Mrs. Malyonga? Oh, sorry. Miss Malyonga, ano namin Kasi yan, kung magsalita ka naman, parang barkada din kami. Oo. Uy, kumusta na si tita? Namimiss ko na. Sino si Mrs. ganun Malyonga? nakakaano sa'yo. Sino? Ang principal namin yan sa Maris nung araw. So, ano yan, ang lagi nung ending, Miss Malyonga, pahanggap to sa high school, Brother Crispin naman namin, lagi yan, always do everything, do the right thing, do the right thing, at the right time, at the right moment, at the right place. And you will never go wrong. Ayan. So, there's a time and a place for everything. Yeah. So, if you stick with that, then I think you will be okay. Yeah. Lagi na sa isip ko yan. Tama Hanggang yan, growing up, ano? yun Galing. lagi. Galing. Very simple. Very simple. Kaya ako, maverick ka lang talaga. Although in the courtroom, so ganda rin yung minsan, nagbabatuhan kayo ng inisan Pero ng mga minsan abogado, may, di ba? minsan lumulusot din. Lumulusot. I remember may kaso ako dati doon sa Antipolo. Ay, hindi, sa Malolos. Oo. Sabi ng judge, sabi niya, why do you know attorney? Kasi light moment naman. Sabi ko lang, Judge, Your Honor, sometimes I just know. May mga ganyan lang akong ngirit pa minsan. So, nakakalusot minsan. But ang point ko lang, there should always be room for comedy. Because since from the very get-go, comedy has always been there, di ba? And number one, to provide sanity, to provide relief, to provide an opportunity where we can actually finally sit down and say, hey, we can discuss. We don't have to fight all the time, di ba? Hindi, tsaka okay, kailangan talaga eh. In fact, borrowing your words kanina, it's one way of disarming yourself and letting your hair down. Tama. Dahil kapag ka ikay masyadong seryoso sa buhay, aatakihin ka sa puso niyan, pare, di ba? Kaya, sabi nga, di ba, noon lumang joke na ito, pag serious ka masyado, dapat naka-dextrose ka na at medyo serious condition ka na, di ba? Okay, let's now talk about the present situation now, no? Let's have you analyze naman this time. Seryoso ba to? Or Hindi, whatever it is. paano lang makasok sa isip ko, ha? Sige. Di ba? Okay. Kasi itong nangyayari ngayon, there's a lot of conspiracy theories which yung kay Secretary Cabral, di ba? Sadly, it happened and sadly both for the family because siyempre it's always bad and a bad to lose someone. And at the same time, it's also bad for the government because supposed to be she's the one holding the key to a lot of documents that would shed light on what's actually happening. So what do you think of this as a whole, Ed? Well, unang-una, unfortunate yung pagkamatay niya. Medyo seryoso muna tayo. Kasi alam mo, yung position niya kasi, siya yung gatekeeper ng mga insertions eh. Ang trabaho niya talaga is to get in touch with
with lawmakers, with heads of agency, and ang trabaho niya para alamin kung ano yung mga insertions, at siya yung nagsicertify, siya yung nagpo-provide ng necessary funding. So, yun yung trabaho niya, no? So, marami siya nakakausap. Ang problema right now, kung mapansin mo, doon sa level ng mga matataas, yung mga mambabata sa limbawa o yung mga heads of agency, ang hirap nilang i-pin down precisely because kulang ng ebidensya. So either walang personal na dealing yung witness or hindi niya talaga naabutan ng pera, inabot doon sa bagman, inabot to someone else. So it's very difficult to pin them down. So maganda sana yung testimonya niya precisely because siya, kausap niya na diretso yung mga yun eh. So ano ba yung pinag-usapan? Ano ba yung deals? Ano ba yung mga agreement? Ano ba yung mga concessions? Maganda sanang makita. Kaso namatay. Ngayon ang tanong, kung namatay siya, attorney, kung namatay siya, yung bang mga iniwan niyang dokumento, yung mga text messages niya, yung mga phone Will calls, still hold o water. yung bang mga yung mga conversations sa messenger, admissible ba yan as evidence? Una, kung di siya namatay, walang problema. Pero dahil namatay siya, mahirap na. For example, yung mga text messages niya, yung mga conversations sa messenger, yung mga phone calls, ang tawag dyan ay electronic evidence. So sa Supreme Court, meron tayong rules on electronic evidence now. So for them to be considered admissible, they should pass the test of admissibility. So may mag-authenticate. Sino mag-authenticate? Yung may hawak ng phone, yung nakikipag-usap. Sino yon? Siya. Namatay na siya. So how do we do that? Pangalawa, yung mga dokumentong iniwan niya. Ang mga dokumento kasi, it's not enough na nagsabit ka ng dokumento. Nangangailangan yan tinatawag na testimonial support. Ano yung testimonial support? Yung tao na magsasabi na alam ko yung dokumento na yan, genuine yan, alam ko yung nakapaloob dyan, may personal knowledge ako. So, you cannot just go to court and submit a document. Alam mo ba, kahit sarili kong affidavit, kunyari, nagsabit ako ng affidavit, You have to be present. may hearing na sa court, that affidavit in itself will not be enough. I should testify and provide support, number one, to establish that that affidavit, I really executed that's genuine, lahat na nilagay ko dyan based on personal knowledge. Unless I do that, walang value yung mga dokumento na yon. So, yun ang problema. Dahil namatay siya, maraming mga ebidensya na mas madali sana, mas convenient sana. I'm not saying walang paraan, but it's difficult now. Kaya nga, even if the NBI has already ruled that there is no foul play, the autopsy report in fact indicated that, that there was no crime committed against her, hindi ko maalis sa mga taong bayan kung ba't nagdududa pa rin sila. Kasi ganun siya ka-importante eh. O kaya lang, syempre, ibang mga nagdududa naman kasi parang kakapanood ng probinsyano, Mission Impossible. Diba, kalokohan na naman yung mga naiisip nila, sobrang absurd. But I get where they're coming from. So it dies with her. It's short of saying, ganun ba? All the evidence that she has on hand dies with her. Not necessarily, kaya lang mahihirapan ka lang. mahirap You have to na be very, ngayon. very creative. Tsaka pangalawa, and this is Kasi also important, yung testimonial evidence niya, yung kanyang testimony. Patay na prior siya. to her death. Okay, namatay na siya, paano gagawin? Ang tanong, paano kung nakausap niya halimbawa si Congressman Leviste, kwento niya? Yung bang kwento niya, pwede bang ikwento ni Leviste and would that hold water? So unfortunately, ang tawag doon hearsay. Hearsay Kasi na lang yan. dapat ikaw yung nakakita, hindi narinig mo lang na sinabi sa'yo. So ang tanong naman, meron bang exception sa hearsay rule? Meron. Halimbawa, dying declaration, yung pag alam mong mamamatay ka na, magsasalita ka. Pero sa kaso naman niya, hindi naman siya talaga impending death. Siya. Iba yung alam mo sa pelikula, yung binaril ka, tapos tinatanong kung sino yung may kasalanan. Alam mo yung, di ba, yung, tapos bago mo masabi, namatay ka, di ba, nagbigay ka lang ng clue, pwede yun, or declaration against interest. But otherwise, yung mga sinabi niya per se, halimbawa dito kay Leviste, hindi pwede mag-testify si Leviste kasi hearsay yun, hindi siya admissible. So as I said, malaking bagay yung pagkamatay niya, but the question is, should the investigation stand on its own? Of course it can. Marami namang ebidensya eh. Mas mapapadali lang sana. So ang makaganda niyan, kapag may mga gusto kang hindi masyadong ipitin, yung mga dapat may ipit na ayaw niyang maipit, medyo natutuwa siya dahil nangyari yun kay Cabral. Syempre, mahirap. Although when you ano naman, if you study the previous testimonies, especially during the other committees, the Quadcom, nung nandun pa lang siya, if what she says can be validated with the documents that they have on hand, will that, of course, that would hold water, no? It would hold something on court, in court. Hindi, ang mangyayari kasi noon, okay, sinabi niya rito, verbally. Ang maganda na may mga sinabi And then kasi meron siya sa court
nag-testify siya doon eh. Yes. So baka pwede mong ipilit yun, pero kaso wala din siya masyadong sinabi doon kasi. Doon hindi na nasa masyado. Senado siya, medyo tahimik siya eh. So yun lang yung problema. I wish hindi siya namatay kasi pagkamatay Oo nga niya. eh. Very timely ito na pag-usapan natin. Huwag lang siya mabubuhay kasi merong mga conspiracy theories. Oo, na- nagulat tayo na nagpaiba pala ng Oh, di ba? ilong, yung Pero mga yung ganyan, eh, di ba? nakakatawa niyan, ito naman on a personal note. No? I was talking to my wife, sabi ko sa kanya, honey, sa niya, oh bakit? Sabi ko, ako, if I were her, kunwari, ano lang naman to, sabi ko. Hypothetical. Ano na lang, hypothetical lang ito, with that much money that's supposed to be is within her disposal. Ang dali naman mag Michael Jackson, Elvis Presley na lang siya, di ba? Pwedeng ano. And then it came out, di ba? Kasi nothing is, with that much money, you can do anything or get away with anything. Di ba hanggang ngayon nga may mga conspiracy theories sa Amerika, nakita daw nila si Elvis, nagkakape sa Las Vegas, si si Michael Jackson daw nagsasayaw. Di ba mamaya, ando doon na si Cabral. Di Ito ba? pa nakakatawa, wag naman to, baka naman tayo mabas dito, at least dalawa kami. Sinasabi nila, yung O nawala, ikaw lang, ikaw may sabi niyan, nandadamay ka pa. Kasi ganyan sinasabi. what our friends are for. What our friends are for. Di ba merong nakakatawa nga nakakita ko lang to na yung nawawala daw na runaway bride, baka pinalit daw. Sorry po nakita ko lang naman dumaan sa feed May mga, ko. yun nga yung problema. Pero kasi, those are, kumbaga, ridiculous Yes, observations. Ang tawag dyan sa batas, conjectures. Pag conjectures, hindi siya evidence-based. So, wala siyang bilang. Kaya lang, naintindihan ko nga. Kasi gano'n siya ka-importante eh. Parang gano'n siya ka-importante. Bigla siyang nawala, bigla siyang namatay. So, syempre, we're trying to make sense of her death. Yeah. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Attorney Ed, meron kami ditong name drop, no? And the way it works is, Anong gagawin dito? I will drop a name and then you just say something about him or her. Sige. Marami ba yan? Ay, medyo marami. Piliin ko na lang, no? Okay, game, ha? Hoy, magsha-show tayo, nakakuha na. Magsha-show po pala kami, just so you know. So, mapapanood niyo po si Jojo A live in the flesh doing stand-up comedy. Huwag yung i-edit yan, ha? Huwag yung i-edit ito. Or maybe sit down comedy Pwede sit-down tayo. comedy. ganito, no? Pwede. Why not? When to maiba naman. Pwede. Okay. Ed, Attorney Ed, game na tayo, ha? Here we go. Start with the name drop, ha? Senator Soto. Senator Soto. Sino Senator Soto yan? Ay, isa lang naman pala Senator Tito Soto. isa lang naman. Si Tito Sen. Alam Tito mo, ano ba masabi natin? Chiche. Yan lang ang masasabi natin. Pero naman true story, naalala ko dati, si Senator Soto, nagtatrabaho pa ako sa Congress kay Senator Miriam. Eto na, kasi isang elevator lang gumagana, hinahabol niya kami. Pagkahabol niya, sabi niya sa elevator girl, sandali lang. Tapos pagkasok niya, sabi niya, sakli. Tito Soto na Tito Sen talaga. What you see is what you get, in fairness. But it's good, ha? Yeah, it's good. And he's It's bold. good. Hindi to siya be a pwede, very good political, hindi siya pwede sabihin bobo. Kasi ang involvement niya, evolution niya to be a good statesman and a politician Yes. is quite ang problema kasi very di ba good. pag artista ka, ini-equate nila sa walang alam. And which is not true. You're the perfect embodiment of someone na maraming alam. Wow, thank diba? you. In a good way, ha? In a good way naman yan, no? Kasi parang, hindi ko rin alam In a good way, syempre, In a good way, oo. okay. Senator Bato. Si Senator Bato, alam mo, naawa ko sa kanya eh. Kasi, kumbaga, gusto niya sana mag-vice president sa susunod na election sa 2028. Magba-vice president na, naging bato pa. Batong presidente, ha? Bato. Okay. Sige. Sige. Hindi, wag na. Baka ma-trouble na naman ako eh. Oo. Go na yan. Kaya, Di pa ba kayo tapos? Hindi kami. Wow. Yan rin ang set na. Ito rin ba set? Dito rin ba? Director namin. Tsaka sila rin. Eto si Jando, porkit maaga dumating ngayon. Porkit maaga ka dumating, ha? Hindi, mabuti nga, at least kumpletuhin na natin to. It's all about family. Okay, ha? Sumama na kayo dito. Okay, go. Dito na. Sige. Ito Sige, pare, sige. ha? Kay Bato, sige. Kay Bato. May sasabihin ka rin ba kay Bato? Okay ba to? Hindi, kasi ito, nakuquote din to. Pare, highly politicized yung dalawang to. Ano yan? Bato, yan ang gusto ni Darna. Ganun ba? Pwede. Yung pa to, para makalipad. Yan ang gusto ni Darna. Tingit ako dyan. Nandun ako sa show na Totoy Bato eh. Oo naman. So, ibig mo Pwede. sabihin si Bato, Totoy pa? Totoy o Totoyo? Ikaw may sabi niyan. Hindi. Hindi, ikaw may sabi niya. Huwag mo kami isama.
Inspired by. Inspired, Okay, go, inspired go. by. Okay. Risa, si Senator Risa O, Ontiveros. ikaw muna, Rizzo Ontiveros. Ano ba ang ano? Any Oh, any Any comment? comment? Oh, kahit Name ano. drop, pare. Tapos ikaw. Ka-text ko yan eh. Ah, Oh, okay. May message kami. So, yun lang. Naliligaw ako. Ganun ba? Pati yun, di mo Tama. pinalapas pa. Oo, akala. Naliligaw, hindi naliligaw. ha? Actually, ginulat mo ako doon dyan, no, ah? Okay, ito pare. Hindi, Ito. naka-message ko talaga. Magaling yan, magaling yan. Senator Risa. Okay. Sino pa? Lalagay ko pa bangkong o wag na? Kasi baka raw ano yun. Sino yan? Kiko Barzaga. O, ikaw naman, Kiko Ikaw, Barsaga. Kiko Barzaga. Meow, di ba? Siya yun, di ba? Si Meow Meow. Oo. Yun na Sabi, yun. ibig sabihin, puro miyaw-miyaw lang siya? Gen Z. Gen Z. Gen Z. Breath of fresh air, Kaya in hindi siya fairness. Breath of fresh, Fresh air. air. In fairness. Okay, yan. Naubos tuloy yung oras natin. Then, sige, let's get down to, write down to 3 people. Ah, okay? sige. Si, ano muna, VP Sara. Si VP Sara, ayoko mag-joke doon. Mm. Nananapak eh. Baka masapak ako, sorry. Ang punchline sa kanya, you'll be in line for a punch, ha? Okay. Sino ba to? Tumawa lang kami. Nervous laughter. Pwede rin, ha? Oo. hindi, Ikaw ba sige. text mo si VP Sara? VP Sara, pare. VP Sara. Ano naman? Text mo si VP. Ano sabihin mo? Ano sasabihin mo? Well, hindi ko Ikaw, pare. Ha? Wala. Mangungutang ako. Mungutang ka? Bakit sa kanya? Ang dami mo naman pwede pagkautangan. Sa kanya ako Sa utang ka sa kanya? Ayun lang. Meron siyang funds. Confidential nga lang. Oo, yung amount. Confidential nga. Hindi bawal sabihin confidential. Confidential. Okay, last but not. So, Sino? very quickly yan, Digong. Si Digong, ayoko mag-joke kay Tatay Digong. Kasi nung huli nag-joke ako dyan, yung tatay ko pinakidnap. Hindi, joke yan. Joke yan. Hindi, wag na natin, it is what it is. Di ba? Ganyan talaga. Okay. Okay, and last but not the least, BBM. the Si president. BBM, pwede ko bang i-joke yung joke? Hindi pa pwede i-joke dito yun Pwede, eh. pwede. Mami. Sigurado Nanonood yun ka. Ay, sa atin, ikaw muna dyan. No? Sabi mo kay ikaw muna. BBM. BBM. Pero wala. Napansin ko, unti-unti kami lumalayo. Pare, pinasok nyo to. Kaya nyo to. Pinasok nyo Baka to. matrouble tayo eh. Oh. Ikaw. BBM. Alam mo, magaling siya. Magaling siya eh. Wala kang matira sa kanya eh. Di ba? Admittedly, nung campaign, syempre nasa kabilang side ako. Di ba? Mga pinapost. Pumasok na siya, hindi mo mapintasan eh. Wala siyang binibitawang ano eh. Oo, mahirap. In fairness, alam niya yung dapat niya sabihin, ano? Alam niya mag-react, di ba? Okay. In fairness. In fairness. Two words, in fairness. Oh, in It fairness. means medyo maganda, ha? Ikaw, pare. In Bago fairness. tayo punta kay. Ibato mo na lang sa kanya. Babato mo na lang sa kanya. Okay. BBM, pare. BBM, eto na nga, di ba? In fairness kay BBM, ano, when he became president, parang a lot of expectations were very low. But in fairness sa mama, na-pull off naman niya talaga. Kaya nga nung nagkaroon ng ranking ng mga politiko, lumalabas si BBM sa lahat ng kanila. Nung nirank sila, siya ang pinaka-high. Ang maganda niyan, yung kapatid niya si Amy, pinakamababa. Joke yan, ha? Joke yan. Let me see, ha? Joke yan, ha? Joke yan. Pare, maraming salamat. Salamat po. Alam ko naman Ed, matatanggal Tony. yan. Pero, Hindi tuloy lang natatanggal nyo natin. kasi nandito Go. na mahirap i-edit out. tong nasabi dalawang na, to, eh. mahirap. Ang nasabi na. Nasabi na. But again, many thanks, Marico, for Salamat, making time, salamat, Donnie and salamat. Chico. Again, sinasabi ko sa niya, information, entertainment, and fun, comedy, and wit all at the same time. So, Pwede mo mabuhay ka. mag-plug muna sandali. Pwede, go. Dito po pala nasa 1PH din kami, 1 True TV and 1 True FM, yung aming show din Basta Batas every Saturday po, 2 to 3 p.m. Tapos sa mga kaibigan ko po dyan sa Australia, may tour po ako beginning April, mga 8 or 10 dates meron na kasama po ang New Zealand. So magkita-kita po tayo. Yung Legally Funny. So excited ako, see you. Alam mo ba, kinukuha rin si attorney doon sa Basta Batas, iba naman Basta Butas. Di ba, Max nga lang? Meron siya. Kay Jano yun. Kailan ka natapos doon sa isang tungkol sa batas? Anong tupok sa batas? Yung very legal. Barely legal. Sige, dyan po nagtatapos. Ang politika all day. Kung barely legal, si Jano yun.
Maraming salamat po. Ito pong Politika Salamat All the po. Way. Thank you. Mamaya pupunta na ako doon to recap everything. Maraming salamat. Thank you. Ed. Thank you. Pa-picture lang tayo. Halika. Thank you. Politica all the way. Okay, maraming salamat muli kay Attorney Ed Chico and of course to Jano and Stanley. A bit of recap lang po. Sabi po nila ni Attorney Ed kanina, ni Ed Chico, freedom of speech daw is very, very important. It's paramount in any democratic country. No? So yan din po ang nangyayari sa atin ngayon. Number 2 is ang social media is now very prevalent, yung mga instances na nagkakaroon ng engagement na minsan ay nagkakaroon ng hindi maganda at because of the influence of people na kahit sino na lang pwedeng pumasok. No? So it's very important that to use it wisely, sabi ni Ed. No? And last but not the least, which is very important and very timely, ito pong kay Yusek Cabral, kahit daw po merong mga evidence na meron siya on hand or ang government, nangyari po sa kanya, very sadly, kailangan pa rin po daw ng testimonial report. Meaning, siya mismo ang sanang magbabalidate ng mga evidence na nandoon. No? So, kailangan po rin po sana na mas maigi kung nandito po kasama pa natin si Yusek Cabral. So, anyway, that being said, maraming salamat po. Ito po ang Politika All the Way. Tandaan niyo po ninyo, hindi po tayo nag-usapan lang po at opinion, hindi po away. At ito po si Jojo yung sabing, lagi kayong mag-iingat. Merry Christmas, peace, and love. Politica all the way.